Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga lagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangangaral. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, gumawa ng himala na pinagaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa bawat isa narito sa Our Lady of Hope. Magandang umaga po, Father. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit matapos ang 40 araw na kanyang pamamalagi sa lupa matapos siya'y mabuhay na mga muli. Ganyan din po ay ipinagdiriwang natin ang this coming Sunday, since anticipated Mass tayo ngayon, ay pinagdiriwang din natin ang araw ng mga ina. So hayaan nyo patiin ko muna kayo ng Happy Mother's Day. At patiin nyo rin mga nasa katabi nyo ng mga nanay. Pag hindi nanay, huwag niyong batiin, baka sungitan kayo. Sige, batiin nyo. Happy Mother's Day, Lord, nanay. Mabig sa inyong mga sumusubaybay sa ating live video streaming ng Isa Jesus Facebook account. Binabati ko kayo ng Happy Mother's Day. So narinig ko binati ni Sister Milet si Mama Mary, si Blessed Mary Tunay, na ang ating dakilang ina ng ating mga modelo ay walang iba kung ang ating mahal na Birhen Maria, Our Lady of Hope. Sige po, pagpakan natin ang ating mahal na ina. Siya ang larawan at siya ang modelo ng lahat ng mga magulang, lalo na lahat ng mga ina na mag-celebrate this coming Sunday. So, sa mga kalalakihan na narito, patiin niyo po ang inyong mamaya, inyong mga asawa na Happy Mother's Day. Mga asawa kasi mga lalaki tayo, no? So, baka, Sa June pa. Father's Day, June Father's Day. Father's Day. Mother's Day is coming. Sunday. Sineselebrate din natin ang ika-58 Sunday ng Komunikasyon Pandaigdig o yung Communication Sunday. Okay? So yung Communication Sunday o World Communication o Pandaigdigan Komunikasyon. Okay? So, yan po ang mga sineselebrate natin. Aside sa mga may birthdays, may anniversaries, no po? So, ngayon po ay yamang pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat, dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon Jesucristo sa langit. Ay hayaan niyo pong mag-umpisa po ako sa isang maikling kwento na magbibigay sa atin ng liwanag tungkol sa ating pagninilay-nilayan na ebanghelyo ngayong araw na ito. So ang pamagat po ng aking kwento ay tinawag kong tungkulin at tawag sa misyon. Doon po sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, sa ating bansa, sa isang probinsya, ay may isang
babae na kilala siya bilang Aling Rosa. Siya ay isang nanay o isang ina at isang guro sa lokal na pamahalaan at lokal na paaralan. Natuturo siya doon. Kung saan ay ang tinuturo niyang asignatura o subject ay yung araling panlipunan, no po, o social studies. Since naalala niya na malapit na ang mga araw ng ina this coming Sunday, at naisipan niyang gamitin ang talata ng Ebanghelyo rin sa darating na linggo o yung mga talata dun sa Ebanghelyo na ating binasa mula sa aklat ni Marcos 16:15 hanggang 20. Ito'y tumutukoy sa utos ni Jesus na ipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig, sa buong mundo bilang tema ng kanilang proyekto na naisip ni Aling Rosa o ni Teacher Rosa. Sa araw na iyon, nag-organisa si Aling Rosa o Teacher Rosa ng isang special na klase. Sabi niya, mga bata, may mahalagang papel ang bawat isa sa atin sa pagbabahagi ng kabutihan at pag-asa sa ating kapwa. Katulad ni Jesus, tayo rin ay may misyong tumulong sa iba. Hinikayat niya ang kanyang mga mag-aaral na gumawa ng mga cards para sa araw ng mga ina sa nalalapit na Mother's Day this coming Sunday. Habang abala ang kanyang mga estudyante, lumapit si Aling Rosa sa isang estudyante niyang nagngangalang Ana, na kilala sa kanyang pagiging shy type, mahiyain, yung estudyante niya si Ana. Sabi ni Teacher Rosa, Ana, alam mo ba, mahinahong sabi ni Aling Rosa, na kahit sa simpleng paggawa ng card ay maaari kang magdala ng saya sa puso ng iyong nanay o ng iyong ina. Ito rin ay pagtupad sa ating misyon na magbahagi ng pagmamahal, sabi ni Aling Rosa. Nakita ni Ana ang punto ng kanyang guro. Dahan-dahan niyang ginuhit ang paboritong bulaklak ng kanyang mahal na ina sa card at sumulat ng isang short pupong o short maikling tula. Nang matapos ang klase, ipinakita ni Ana ang kanyang gawa kay Aling Rosa. Nang ngumiti at pinuri ang pagsisikap ni Ana. Sa linggo ng araw ng mga ina, dala ni Ana ang card na may ngiti. Pagdating niya sa bahay, iniabot niya ito sa kanyang ina, na agad namang napaluha ang kanyang mahal na ina sa kagalakang naramdaman ng kanyang nanay nung nakita yung card. Salamat, anak, sabi ng kanyang ina. Ang iyong mga salita ay nagdala ng malaking kasiyahan sa aking puso. Sa simpleng gawain sa paaralan na na-inspire ni Aling Rosa, ang kanyang mga estudyante na nagampanan ang kanilang misyon sa munting paraan, ang magbahagi ng pagmamahal at pag-asa na siyang tunay na diwa ng ating binasa na Ebanghelyo mula sa aklat ni Marcos. Sa araw na iyon, naramdaman ni Ana at ng kanyang mga kaklase ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa mas malawak na misyon ng pagmamahal at kabaitan. Hindi man tayo mga magulang at mga kapatid na estudyante sa ngayon. Subalit meron din tayong tinatawag na misyon upang may bahagi natin ang ebanghelyo natin ngayong araw, na ang ebanghelyo natin ay tungkol sa katawagan natin sa ating mga misyon. Hindi man tayo mga pari, madre, o mga manggagawa sa simbahan, pero meron din tayong mga role sa ating ginagampanan sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ngayon ay binibigyan tayo ng panyayan at hamon mula sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ebanghelyo na ating narinig mula kay San Marcos. Sa mga huling talata na narinig natin, malinaw na utos ni Jesus sa kanyang mga alagad.
humayo kayo. Inutusan sila na magpunta sa iba't ibang dako na lugar na kaya nilang abutin. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilikha. Ito ang dakilang misyon na pinagkatiwala sa atin. Hindi lang ito simpleng paalala, kundi ito isang matibay na utos na sumasalamin sa kahalagahan ng ating papel bilang mga mananampalataya, mga Katoliko at mga Kristiyano. Una, tayo tinawagan upang maging misyonero sa ating sariling paraan. Hindi na po natin kailangan lumayo o tumungo sa iba't ibang bansa o dako ng mundo. Kung saan po tayo present na naroon, kung ikaw ay nasa Pilipinas, nasa Amerika, Canada, Australia, Japan, o Middle East, sa amang bansa kayo naroon, sa amang kayo ano man ang kinalulugaran nyo ngayon, tandaan po ninyo, tayo po ay may ganap na tungkulin, no? Upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa paanong paraan? Hindi naman po ako marunong mangaral, hindi naman po ako, wala pong pagkakataon na ibahagi, lalo na dito sa lugar na aking pinagtatrabahuan sa gitnang silangan ng mga kasama ko, kung hindi iba ang relihiyon, ay yung iba'y wala ng pananalig sa Diyos. Wala na silang paniniwala na may dakilang lumikha, may Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So ito po ang katotohanan na nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. Sa ating mga tahanan, lugar o sa trabaho, sa eskwelahan o kung saan man tayo naroon, kung saan man tayo naroon, may pagkakataon tayong maging saksi. Tuloy po, brother, ating kapatid sa Guardians, good morning. Kung saan man tayo naroon, may pagkakataon tayong maging saksi ng kanyang pagmamahal at kabutihan. Pangalawa po, itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay hindi laging madali. May mga pagsubok at hadlang na ating kakaharapin, subalit sinisiguro sa atin ni Jesus na siya'y laging nakasuporta at gumagabay sa atin. Sa katunayan, binanggit sa Ebanghelyo ang mga tanda na makakasama ng mananampalataya. Ito yung mga sinabi ni Jesus sa mga unang disipulo niya, na sa mga sasampalataya sa Kanya, ito yung mga tanda na makikita sa kanila. Ang pagpapalayas ng mga demonyo, ang pagsasalita ng mga bagong wika at mga paggaling na mga may sakit. Ito ay mga palatandaan lamang na kanyang kapangyarihan na gumagawa sa atin sa pamagitan natin. Meaning to say, that time, it's hard to convince those people that the Messiah is here. And the Messiah, ang Panginoon Kristo, ay umakyat na sa langit. Dahil meron silang hinihintay na kanilang Messiah during that time. Isang Messiah na magpapalaya sa political situation ng mga Hudyo during that time. Iniisip nila na ang kanilang Messiah na darating ay magmumula sa angkan ng mga makapangyarihan, mga politisyan. Hindi tulad ni Jesus na kilala bilang isang simpleng tao, namuhay bilang isang simpleng tao, walang ganap na kwalifikasyon sa mundo na kung saan ay may diploma na may pagmamalaki. Wala pong ganun si Yesu Kristo. Kaya hindi nila mahirap makonvince noon ang mga Hudyo to tell that the Messiah is here. And we experience the presence of the Messiah. Kaya po mga magulang at mga kapatid, ang naging tanda o naging kapangyarihan na binigay ng Diyos sa mga disipulo nung umakyat na si Jesus sa langit, literally, at umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama ang makapangyarihan, figuratively speaking, that all the power in heaven and on earth has been given to our Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin po nun ay ang Panginoon Kristo bilang kanang kamay ng Diyos ay may kapangyarihan na kung anong ipanalangin natin sa Kanya
ay pwede na siyang mag-decide. Dahil nakaluklok na siya. May authority na siya sa langit. Kaya sinabi niya, kailangan ko umakyat na sa langit upang ang inyong comforter, ang inyong advocate, referring to the Holy Spirit, referring to the God Holy Spirit, will come down. Pag akyat niya, bababa ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang susuporta sa inyo, ang tutulong upang ipalaganap ang mabuting balita. Kaya, ito ang mga tanda. Makapagsalita kayo ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, that is literal, that they can speak Greek, they can speak other than yung language ng mga Hudyo. They can speak, aside from Hebrew, they can speak any foreign languages so that it's easy to communicate the word and the message of God. Yung mensahe nila. At hindi lang yun, ang mga tao to cease to believe sa mundo. Pag nakita nila, mas madaling maniwala. So yung mga may sakit, gumagaling. Kaya doon sa mga Acts of the Apostle, anino pa lang ni Pedro na dumaan at natapatan yung may sakit, anino pa lang ni Pedro, gumaling na ang mga may sakit. Kaya sinusuhulan si Pedro. Paano ka nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Magkano yan? Babayaran ko kahit anong halaga. Bigay mo lang sa akin ang kapangyarihan. Ito'y kamangmangan ng mga tao nakita ng kapangyarihan ng mga disipulo. Sapagkat ito ay ipinangako ng Diyos sa kanila. Amen? Amen. Kaya hindi lang yun yung pagpapalayas ng mga demonyo. Ngayon ang tanong, Padre, ito ay sabi ang mga sumampalataya kay Kristo ay may tanda na ganito. Ako po'y sumampalataya pero hindi ko po kaya magpalayas ng demonyo. Paano po, hindi po napagsalita ng isang wika. Ang alam ko lang ay dalawa. Bisaya at English. Ilocano at English. Paano masabi na tunay naman ng palataya ako? Hindi rin ako napagpapagaling ng mga may sakit. At iba pa. Ang ibig ba sabihin nun, mga magulang, mga kapatid, ay hindi tayo authentic na mananampalataya. Ito ibinigay sa mga disipulo upang ang misyon ng pagtatag ng simbahan ng Diyos ay mapadali. Kasi kung sa kanilang kalakasan lamang, they couldn't win many souls and many believers during that time. Na ang political situation that time, economic situation that time ay nasa kaguluhan, hindi maganda. Kung kaya binigyan ng Diyos si Jesus ng kapamalaan at ibinigay niya sa kanyang mga disipulo. Ngayon, ang tanong, paano po sa ganang akin ngayon? Kaya nga ipinangangaral natin Ebanghelyo, marinig natin, may kapangyarihan pala ako na magpalayas ng demonyo. Unahin natin sa ating mga sarili. Meron tayong taglay ng mga demonyo sa ating mga sarili. Demonyo ng pagiging sakim, pagka makasarili, gusto natin ako, me, and me. Na pwede natin niyang tanggalin. Bago natin tanggalin ang demonyo sa iba. Sa atin muna, ano ba ang kaya nating tanggalin na demonyo ng pagiging mainggitin, demonyo ng pagiging, yung negative ang pag-iisip natin, mapagduda, at iba pa man. Sakit at karamdaman. Sakit at karamdaman, paano natin masasabi na ang mga mananampalataya binigyan ng Diyos ng tinatawag na kapangyarihan upang magpagaling? May mga pagkakataon doon sa Acts of the Apostle na ang mga nanampalataya na kapag kanilang pinanalangin ang kanilang mga kapatiran ay gumagaling. Dahil ito ang itunuro sa kanilang mga apostol. At ito'y nagpasalin-salin. Kaya meron tayong mga special prayer of healing, merong anointing of oil, anointing of oil to the sick. No po? So, ito po ay pananampalataya natin na nagtaglay mula sa ating
Diyos sa ating sa ating simbahan. Kaya mga kapatid, bawat sa atin ay may tinatawag na tanging papel sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang yung mga super miraculous way na nakikita natin at nabasa sa Ebanghelyo, kundi sa isang simpleng kaparaanan, sa simpleng pamamaraan, we can be a channel of what we call God's grace and mercy to others. Gawin natin ito na may pagmamahal tulad ng ginawa ni Ana sa kanyang ina, na sa pagitan ng simpleng card, gumawa siya dahil requirement nila sa kanilang school, at doon inilagay niya ang kanyang puso sa simpleng card. Inisip niya, anong paboritong bulaklak ng nanay ko? Ginuhit niya at naglagay siya ng munting tula nang umantig sa puso ng kanyang mahal na ina na napaluha nung nabasa. Maging sa ating mga current situation ngayon, sa ating mga trabaho, sa ating mga kinalalagyan natin ngayon, na sa bawat araw na narito tayo bilang mga OFW sa bansang Bahrain, sa mga kayong panig ng mundo naroon, na sa araw-araw na sa hiram na buhay na ito na ating kinabubuhay, isipin natin na maging daluyan tayo ng tinatawag na pagpapala, pagmamahal, sapagkat ito ang nais ng Diyos sa atin, na maging magpatuloy tayo sa ating misyon. Kaya ang sabi nga ni St. Paul, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay pananampalatayang patay. Kaya hinamon niya ang isang mananampalataya doon. Sabi niya, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paanong maaring magkaroon ng pananampalataya na walang gawa. Pwede ka bang magkaroon ng pananampalataya na walang gawa? Meaning to say, sabi ko, ako may faith sa Diyos, pero wala namang pruweba na may gawa. Mahal ko ang Diyos, pero hindi naman maipakita sa gawa. So, ang sabi ni San Pablo, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Kaya tayo mga Katoliko, lagi tayo naboboldyakan ng mga ibang denominasyon. Kasi lagi din sinasabi, kailangan maging mabuti ka, gumawa ka ng kabutihan. Na ang dapat sabihin natin, gumagawa ko ng kabutihan dahil sa aking pananampalataya. Sila naman, mayaman sila sa salitang pananampalataya, pero kulang sa gawa. Ano po? Ang tinuturo ni Apostol San Pablo, magkaroon tayo ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Amen? Amen. Hindi yung pananampalataya lamang. Kasi madaling sabihin, I have faith. Meron akong pananampalataya. Kaya nga, sabi dito sa talata ng Santiago 2:17-20, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Tinanong niya yung kadebate niya. Okay, mabuti naman. Ang demonyo rin, alam niyo ba, sumasampalataya rin na may Diyos. Ang devil, si Lucifer at Satanas, iisa, ay may pananampalataya rin pag sa Diyos at nanginginig pa siya. No? So, isa kang hangal, sabi ni San Pablo, kung ikaw ay may pananampalataya, ngunit walang gawa. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kaguluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? So in other words, ano man ang gawin natin, pagsisikap na sa bawat linggo, sa bawat Biyernes, sa pag-attend natin ng misa, kung hindi makikita sa ating gawa at sa ating mga prutas ang pagbabago ng ating mga buhay
sa pagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, ito'y baliwala rin. Amen? Amen. Kaya po, nais nating i-emphasize dito na magkaroon tayo ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Kaya po, mga magulang at mga kapatid, sa ating pong pagninilay ng ating Ebanghelyo mula sa aklat ni Marcos, naway patuloy tayong maging tapat na saksi ng pag-ibig at kapangyarihan ni Jesus sa ating mundo ngayon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may kalakip na gawa. Amen.